Good morning po, good evening na po mga kababayan, ma'am sir. So this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 15, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may OLFO Athletic Center sa may Esperanza Street, Greater Lagron, Novaliches, Quezon City. At dadalhin pa natin yan sa may Encarnacion Street, Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Okay, babalik po tayo mamaya kunti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ayan, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Ng Harina sa kanyang panagdarya sa Navotas City. Nagpapatrol, Bea Quadra. Naantala ang operasyon ng isang panaderya sa Barangay Sipak Almacen, Navotas City matapos maipit ang kamay at braso ng isang 28 anyos na babae sa dough roller machine ng kanyang bakery. Namimilipit at napapasigaw siya sa sakit habang isa-isang kinakalas ng sumaklolong mga kapitbahay ang mga tornilyo ng makina. Rumisponde ang Special Rescue Force ng DSP Navotas. Halos isang oras pa bago natanggal sa pagkakaipit ang braso ng biktima gamit ang extrication tools. Dumating po yung kasamaan ko na dito sa Central Fire Station ng mga bumbero at meron po kaming tools na ginamit. Within 5 minutes po natanggal na namin yung roller pin. Nawala ng malay ang biktima, kaya agad siyang nilapatan ng first aid ng rescue team bago siya dalhin sa ospital. May paalalang otoridad sa mga gumagamit ng makina tulad ng dough roller. Sabisaduhin natin yung gamit at palagi nating i-maintenance at alamin natin yung mga safety measures at kung ano po yung nararapat na PPE o yung mga kagamitan o damit na dapat sinusuot. Sumagisa pa na yan ang biktimang dating OFW matapos matroma umano sinapit. Sila na po ang dating kitaan sa araw-araw. Ayon sa kapatid, nagpapagaling na ang biktima. Balik operasyon na rin ang bakery. Bea Quadra, ABS-CBN News. Mga kapamilya, Carmageddon is real. Inaasahang mas mabigat pa ang daloy ng trapiko sa Metro Manila sa mga susunod na araw habang papalapit ang Pasko. Samantala, nag-umpisa na pong sumigla ang bentahan ng mga panregalo sa Divisoria nitong weekend. At live mula Divisoria, nagpapatrol Jessie Cruzat. Jessie, ano ang mabenta ngayon? Nako Karen, patok at talagang mabenta ngayon yung mga damit na panregalo dito yan sa Divisoria. Nakikita mo naman sa aking background. Sobrang dami ng mga namimili ngayon. Yung mga damit ay mabibili sa halagang 50 pesos pataas. Kaya yung ilan sa ating mga pamilya kahit na kaninang umaga hanggang hapon ay medyo maulan, sinamantala yung pagkakataon para pumunta rito at makapamili ng panregalo. At para ka rin, hindi na rin sila maipit sa trapiko. Sinamantala ni Jovelyn ang day off sa trabaho para isama ang pamilya na mamili ng mga panregalo sa Divisoria ngayong Lunes. Uuwi kasi sila sa Leyte sa susunod na linggo para doon magpasko. Mura lang kasi dito yung pilihin. Opo. Tulad ng mga damit, sapatos, saka sandal. Di tulad ng nakarang linggo, ramdam na ng mga nagtitinda sa Divisoria ang ganda ng bentahan. Mas okay po ngayong etong linggong dumating. Nagbigayan na ng bonus. Sana makabenta pa rin po. Kasabay ng magandang bentahan, ang pagdagsa ng mga mamimili. Kaya si Saidi, na galing pang North Caloocan, sumakay na sa motorsiklo ng anak para mamili ng regalo. Kaysa po sa commute. Kasi pag motor po kasi, unang ng mga traffic, kahit paano sa gilid-gilid makakasingit ka po. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, inaasahan na talaga ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa ganitong panahon. Kaya may pakiusap ang ahensya lalo na sa mga pamunuan ng mall.
kung pwede, weekend na lang week ng mall-wide sale during weekends, as long as well coordinated sa LGU and sa MMDA din. Kasi kailangan talagang pag-usapan din at makapag-movement din kami ng tao within the vicinity ng malls. Suportado rin ang presidente ng Metro Manila Council ang suwestyon na ito ng MMDA. Because yung volume ng tao, we want to somehow mitigate, no? We want to somehow control. Kasi, again, may natural inclination na tayo to go to the mall because of the Christmas season. Pero kung ang Philippine Retailers Association ang tatanungin, hindi na may iwasan ang mga mall-wide sale kahit na weekdays, lalo't pamalapit na ang Pasko. This is not an economic problem. This is a traffic management problem. To say na wag na muna mag-sale is also to deprive them of opportunities for cheaper prices. Dagdag ni Claudio, sa kaso ng kahabaan ng EDSA halimbawa, kung saan nasa 20 ang mall, nagkaroon na anya ng pag-uusap ang mga mall management na magpatupad ng alternate o hindi sabay-sabay na mall-wide sale. Kalat para hindi tabi-tabi yung nagmo-mall-wide sale. Nag-uusap-usap sila, sino yung mag-mall-wide sale ngayong weekend, sino sa Monday, Tuesday, sino sa Wednesday. All of those are being coordinated. Sang-ayon naman dito ang MMDA, pero kailangan nila na may koordinasyon ang pamunuan ng mall sa mga LGU para may saayos ang deployment ng enforcers at traffic management plan. I-prioritize muna yung pagmando ng trapiko, prioritize the traffic direction and control, at hayaan na lamang yung ating NCAP or ating mga CCTV na mag-apprehend ng mga traffic violators so that ang focus lang talaga nila is pagmando ng trapiko. Nasa 2,500 MMDA enforcers ang ipakakalat ngayong holiday rush sa iba-ibang lansangan sa Maynila. Kabilang sa mga binabantayan at inaasahang may pagbigat ng galaw ng trapiko sa kahabaan ng EDSA, Marcos Highway, C5, Commonwealth, Rojas Boulevard at Quezon Avenue. Karen, update muna tayo sa lagay ng trapiko para sa ating mga kapamilya na babiyahe pa uwi dyan po sa may bahagi ng Quezon Avenue. Yung westbound o patungong Maynila ay moderate to heavy. Ang lagay ng trapiko sa eastbound naman o yung patungo sa EDSA, kung makikita nyo sa inyong mga screen, ay talagang mapula na rin. Yung kalsada sa dami ng mga sasakyan. Ay naka-heightened alert na, handa na rin sila para doon sa kanilang mga security deployment sa pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kanilang probinsya ngayong holiday season. Karen? Maraming salamat, Jessie Cruzan. Inilunsad ngayon ng grupong EcoWings ang kampanyang Iwas Paputok bilang paghahanda sa nalalapit na pagsalubong sa bagong taon. Pero para sa isang eksperto, mas makabubuting gawin ang kampanya buong taon. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Kahit pa gaano kasakit sa tenga, mas gugustuhin na si Kaela ang ganitong klaseng ingay sa pagsalubong sa bagong taon. Ang kalampag kasi ng mga kaldero, nagabog ng mga drum at takatak ng mga bato at tansan, walang puso na nakakaapekto sa kanyang hika. May mga time nga, lalo yung mga nakaraan na mas marami pa putok. Umabsent ako, hirap sir, parang mapupusulan ka ng hininga kapag yung hika mo talaga ang umatay. Yung talagang hika na Kaya sa nalalapit sa pagtatapos ng 2025, muling inilunsad ng EcoWays Coalition ang kampanya Iwas Paputok bilang pagsalubong sa bagong taon. Dahil itong paalalahanan ng mga bata at ang kanilang mga magulang sa peligro ng paggamit ng paputok. Bukod sa pwedeng masabugan ng kamay at mata na maaaring magdulot ng pagkaputol nito at pagkabulag, labis na delikado sa kalusugan ng usok mula nito dahil gawa ito sa kemikal. In particulate matter, they get into our lungs, they affect how our more vulnerable populations, those with comorbidities, those with pre-existing conditions such as asthma, COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Hindi po. Pick up lang po. Okay.
enforcement mula sa barangay pa lang. So dahil sila yung nandun sa komunidad, pag-akyat sa mga station natin at saka hanggang sa national level. Kaya ang Philippine National Police balak ng higpitan ang mga isasagawang inspeksyon sa mga tindahan ng paputok. Meron tayong mga inspection na gagawin. Tingnan lahat yung mga pinagbibintahan, ang mga stores ng mga firecrackers and pyrotechnic devices para masigurado natin na yung mga binibenta doon ay yung mga legal. Before, pinayagan yung 120 pero with the advice also of in coordination with the Department of Health, binawal itong 120 because of the incidents. Kabilang sa mga ipinagbabawal na uri ng paputok ay ang super nono, giant whistle bomb, atomic big triangulo at ang piccolo. Maituturing ding iligal ang paputok kung ang pulbura nito ay mas mabigat sa 0.2 grams at ang fuse ay nasusunog sa loob lamang ng 3 segundo o kaya mas matagal pa sa 6 na segundo. Rafael Bosano, Nasabat ng mga otoridad ang higit 100 at So na-drop na natin sila. sa regular residential Hindi tayo customers. nakapag-play. Ang ilang customers, nasa halos Alam na natin yung sa play. lagpas 2 piso. Ang Okay, average gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod. Para po